4.4 million, 2 gabi lang namin naubos. Paano nangyari yun? Tara, samahan niyo ako. Arte! So dito kami galing sa Singapore at nandito kami ngayon sa Changi Airport sa Terminal 3. Hindi masarap yung pagkain dito sa Jamie Oliver. Ilang croissant yung in-order namin pero ni isa wala man lang masarap. Lahat sila mga lanta. Arte! Hindi kami naka-access ng lounge kasi sa Terminal 2 pa yun. Nasa Terminal 3 kami. Sumakay lang kasi kami ng Scoot, guys. So after 3 hours ng flight, nakalapag na kami sa airport. At ang dami pang eme-eme. Kailangan mo pang magsulat-sulat eme-eme. Thankfully natapos din at tiniis ko rin ang kagrampihan ng asawa ko dahil galit na galit na siya dahil dami-dami namin sinusagutan. So paglapag ng airport, yung una namin hinalap ang money changer. 4,440,500K. Pero sa totoo lang, guys, 11,754 pesos lang yan. Huwag kayong ano. Ganito pala, pag mayaman ka, ang hirap-hirap magbilang ng pera. Sana all! Yung hotel namin actually 10 minutes lang from the airport. Gawa na lang ako ng hotel tsaka room tour. Mamaya kasi hahaba na tong video. Pero ang kinaganda sa hotel na to, guys, nasa tapat lang siya ng river. Mekong River, guys. Longest river in Southeast Asia. Imagine yung river na yun, nagko-cross siya ng 6 na countries. China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, tsaka Vietnam. So, ito yung room namin, napakaluwag. Pinakita ko kanina, diba, kompleto yung mga... Kasi diba, sa ibang hotel, walang toothpaste, walang toothbrush, walang tsinelas. So, dito na lahat, kahit wala na kayong dalhin. Meron na rin lotion, coconut flavor. Kasi nakakatuwa pa, yung CR niya, tsaka yung shower area, magkahiwalay. So, hindi ka na palalabasin ng asawa mo pag jumijeb siya. Lahat din nga pala na nakikita nyo dito, libre lahat yan. Consumables lang nga, baka isipin nyo pati yung mga tasa, libre. Yung mga nasa ref, yung mga naiinom, meron pang sitting area sa loob, meron din sa labas pag ayaw nyo magsama. Yung nakikita nyo sa corner ng room, meron pa dyang way, may daanan pa dyan papunta sa CR. Bali, paikot siya. Tapos curve yung TV kasi curve din yung wall. Arte! 6,500 pesos nga pala dito per night. Gusto mo magdagdag ng breakfast, 1,600 pesos yun for 2. Alas 3 na kasi kami dumating, kaya hapunan kagad ang hinanap namin. Kumain kami ng Thai and Lao food. Ito nga pala sa kanila, hindi normal na bigas, kundi sticky rice. Beer naman dito, mga 66 pesos lang. Ang laki-laki na. Next day na to, guys. So, after namin kumain kagabi, lakad-lakad lang kami sa market. Tapos nag-stop lang kami kung saan may beer. Month of November nga pala kami punta, kaya medyo malamig, guys. Mga 20, 21 degrees sa gabi. Kaya lang sana yung lamig, kaya lang nasa tapat kami ng river, kaya mahangin. So, mas malamig. So, in-order ko tong Lao coffee. Supposedly, kalahati dapat net. Condensed milk dapat. Kaya lang sabi ko, bawasan yung tamis kasi ayoko ng sobrang tamis. Tapos in-order ng asawa ko itong, para siyang banh mi sa Vietnam. Alam niyo yung tinapay sa Vietnam na merong heritage from France? O-order sana ako ng local food. Kaya lang, ang sarap tingnan ng pancake. Meron siyang slices na banana at saka parang Indian mango yung flavor ng mangga. Naalala ko yung mga ka-work ko dati. Nag-uusapan namin, alam niyo yung manga na Japanese na cartoon na anime? Ang tawag ko dun sa manga na yon, mangga. Yung tubig tsaka tea dito, guys, unlimited siya, libre. Itong place nga to na pala, guys, famous siya pag ginugol mo kung ano yung pinaka-famous na breakfast location dito sa area na to. Pinili namin tong area na to kasi hindi siya masyadong malayo sa downtown. Tapos ang ganda pa ng view niya. Tapos yung kabilang side ng river, guys, Thailand na siya. Meron nga palang Muslim temple malapit lang dito sa area. So if okay lang sa'yo yung chance sa simbahan. Tapos nag-walk-walk kami after ng breakfast. Ang dami-daming temples dito sa paligid. Mga wala silang entrance fee. Tapos meron ka pa mga monks na makikita na nagwawalis, ginagawa yung duty nila during the day. Ang sarap sa pakiramdam na para ka naglalakbay in the past kasi halos walang tourist dito, guys. I don't know why. Arte. Hanap lang muna kami ng mabibili ng data. Na-scam kasi yata kami sa airport kahapon. Unlimited data for 132 pesos for 5 days yung nabili namin. Yung sa akin nanging gumana, tapos yung sa asawa ko wala na. So nakabili kami ng load for 26 pesos lang. Unlimited na rin siya, guys. Nagamit namin sa buong 5 days. Tapos itong tuktok naman, guys, nakita lang namin sa poste. Yung ad ng driver, meron siyang QR code, tapos kinontak ko siya sa WhatsApp. $10 per pax lang siya, tapos dadalhin ka niya sa 3 temple. Ang kaso, hindi niya nilinaw na meron pala kami ibang kasama. Itong monument to, may kamukha siya, diba? Naalala nyo sa Paris? Simbolo siya ng independence ng Laos after ng war. Dati kasing colonial territory ng France ang Laos. So, yung architecture neto, may halo siyang French at saka Laos style. Kaya pag pumunta ka dito, marami kang makikita na French influence. Language, kultura nila, education, architecture, pagkain. Ito namang nasa tuktok na to. Meron ako napanood na YouTube, sabi daw, meron siyang Indian style kineme. I'm not 100% sure. Sumunod namin pinuntahan itong Tatluang. Ito yung pinaka-most pa. Pinaka-sacred na monument dito sa buong Laos. So, dapat medyo decente ka pag pumasok ka dito. Takpan mo yung dapat takpan. Almost 80 pesos nga pala ang entrance fee dito kada isang tao. Andito daw yung relic ng Buddha. Grabe, 16th century pa pala itong building na to. Pero, yung history neto, umaabot siya ng 3rd century pa. Tapos, meron mga small buildings sa kagaya niyan dito sa paligid nung Stapa. 144 feet nga pala yung height niya. So, kung tulad mo siya sa normal na building, siguro mga 14 floors ang height niya. Sunod naman kami dinala ng driver namin sa sementeryo. Meron siyang pinilawang
nagsabi na hindi nyo makikita sa mga history book or sa internet. Sabi niya, yung mga labi daw nang namatay dito, hinihiwalay sila. Depende kung paano sila namatay. Kung natural ba or aksidente, ganun. Ito namang nasa likod ko, entrance to ng Buddha Park. Nag-drop by lang kami sa cementerio kasi ang layo-layo ng biyahe from Vientiane to dito. Parang commercial lang yun. 25 kilometers yung layo ng lugar na to. Mga 30 minutes or more na biyahe. 10,000 kip nga pala yung entrance dito, which is 26 pesos sa pera natin. So kung gusto mo talagang yumaman, pumunta ka na dito at magiging milyonaryo ka. Dali! Adjacent nga pala to sa Mekong River. Yung river sa tapat ng hotel namin. I'm gonna go in from there and then get out from that. See the top? The opening at the top? Look, wish me luck. Over 200 nga pala mga statue dito na gawa sa concrete. Mga deities nila or characters from Hindu at Buddhist tradition. Tapos itong pinasukan ko, ground floor siya representing ng hell. Second floor naman the earth, tapos yung third floor sa heaven. Parang pumpkin siya, yung bilog na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos yung entrance niya, dun sa bunganga na tinuro ko kanina. Tapos aakit ka ng mga hagdanan na ganito kaninipis. Kita nyo kung gaano kanipis, isang paa ko lang yung kasya. Tapos may mga hagdan din na hindi ka pwedeng tumayo ng diretso, so kailangan nakayuko ka. Kaya mag-isa lang ako pumunta kasi yung asawa ko hindi niya kaya. Arte! Medyo nakakaligaw guys kasi sa loob niyan meron pa ring hagdanan. Second floor na nga pala to kaya earth na to. Flex ko lang yung Toblerone na hagdanan dito. So pag-akit ko ng hagdanan na yon, doon ako sa edge lumabas, nakakatakot. Kasi nasa gilid na siya ng building na to. Diyan banda sa pwesto ni ate girl. Kung palagay mo manginginig ang tuhod mo, wag ka na umakit dito kasi baka hindi ka makababa. Dito sa bunganga sa likod ko, diyan ako dadaan pabalik. Sayang lang wala ako kasama, walang taga-picture sa akin. Pero napakaganda na view dito, kitang-kita mo lahat yung buong park. So it's time to go back na nga guys. Puti pa naman sinuot ko, gagapang lang pala ako dito sa loob. Ang kinaganda lang, balot na balot yung legs ko, so hindi mo dudumihan yung legs ko. 3 floor na nga yung binabaan ko, napunta pa ako sa pinakailalim. Tapos mali pala, wala palang daan dito palabas. So kailangan ko umakit uli. Medyo natakot ako kasi wala akong kasama. Eh, paano pa nagsigalawan tong mga to? Went all the way down here and there's no way out. I have to climb back up now. Nax, English yun. Bago kami umuwi, bumili muna ako ng banana Q. 5 pesos lang isang piraso nito. Parang mahal, diba? Baka foreigner price yun. Baka akala nila foreigner ako. Charot! Pabalik na kami sa Vientiane, meron pa kami nadaan ng sunog. Para rin pala silang Pilipinas, ano? Yung naglalabasan lahat ng tao pag may sunog. Marites yard! Sunday na nga pala, kaya walang masyadong tao. Kasi yung mga tao dito sa city, nagbabalikan sila sa probinsya nila pag weekends. Tapos wala din naman masyadong tourist dito sa lugar na to. Kaya kung ako sa inyo, punta na kayo habang hindi pa siya sikat. Every time nga pala na pupunta kami ng mga Asian countries, naghahanap ako ng salon palagi. Papagawa ako ng kuko at saka ng buhok kasi mura eh. 3,000 kip lang lahat to. Mga 1,000 pesos lang. Gelish nail sa paa, extension at gelish nail sa kamay. Tapos may art pa. Diretso na kami hapunan guys. Ito naman, sikat na dish sa Laos. Taba ng baboy yan. 8 hours niluto yan para maging gelatin. Masarap naman siya in small doses. Ito pa yung isang pinakasikat sa kanila, yung pounded beef. Alam mo yung hinampas-hampas muna yung meat bago nilulutuin. Yung sausawan nila, ang tawag jabong. Jobong ba? Pero maanghang siya. Masarap siya para sa akin, kaya lang gusto ko maalat eh. Eto naman yung lap, sikat din to dito. So lahat ng kinain namin, mga ginugal namin yan. Siya yung mga recommended na food dito sa Laos. Yung lap, meron siyang pork, chicken, beef, pero hindi ko siya gusto kasi may mga lamang loob. 450,000 kip lahat ng to guys. 1,196 pesos lang, may kasama ng 2 drinks. Pabalik na kami sa hotel sa rooftop. Merong restaurant doon. River view siya, kaya lang madilim, kaya hindi mo rin makita. Tapos ang lamig pa. So yan nga lahat ng nagastos namin. Kasama na rin yung train from Vientiane to Vang Vieng. At saka yung pick up from hotel to train station. Nag-withdraw pa kami ng 1.5 million kip kasi kulang na yung pera namin. Thank you for watching guys. Susunod naman papakita ko sa inyo yung ginawa namin sa Vang Vieng na kasunod lang na tao. Grabe, galit na galit sa akin asawa ko kasi dinala ko siya dito.